So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa bidyong ito, ituturo ko sa inyo no, yung latest update sa pagpapadala sa JNT. Ayan, pwede ito kahit hindi ka online seller, pwede rin naman kung online seller ka. Ayan, so kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, una dapat na-download mo na yung JNT app. Ayan, kasi kailangan natin yung JNT app para makapag-generate tayo ng barcode. Yung barcode kasi kailangan yun sa JNT branch kapag ka magpapadala tayo. Hahanapin yun. Ayan, so kailangan natin i-download yung JNT app. Ayan, at dito rin tayo sa JNT app, mag-i-input ng details para makapag-generate ng barcode. Ayan, ngayon kapag ka na-open nyo na yung JNT app, ito yung pinaka-home niya. Ayan, kapag ka magpapadala kayo, click nyo lang yung order. Ayan. Ngayon, pag click nyo yung order, ito ngayon yung lalabas. Sa may bandang taas, ayan, click nyo lang yan. Ngayon, kapag click nyo yun, sa may bandang taas, nakalagay dyan, sender. Sa part na to, dito mo ilalagay yung details ni sender. Yung details nung magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dito mo lang ngayon ilalagay yung details mo. Ayan, for example, sa part ng name, ayan, after ng name, phone number. Ayan, after ng phone number, yung origin. Ayan, pag click nyo yung origin, ayan, ito ngayon yung lalabas. Pwede nyo ngayon i-search yung barangay or yung city ng area mo. For example, Barangay Comembo. Ayan. Ayan, balik sample lang yung details na yun para meron kayong idea. After ng origin is yung address. Sa part na to, dito mo ilalagay ngayon yung address mo. At sa paglalagay ng address, hindi pwede yung special characters tulad ng dash tapos number sign. Kasi kapag naglagay kayo dyan ng ibang special characters, hindi yan magpuproceed, no? Magre-red yan. Bali, ganyan yung lalabas, no? Kapag ka naglagay kayo ng special characters. Bali, sample lang yung details na yan, no? Para meron kayong idea. Ayan, ngayon kapag ka na-double check nyo na yung details, pwede nyo na-click yung finish sa baba. Ngayon, tapos na tayo maglagay ng details ni sender. Ang next naman, yung details ni recipient. Yung details ni receiver. Ayan, so click lang natin yung recipient. Ayan, sa part na to, no, dito mo ilalagay yung details ni receiver, kung kanino mo ipapadala. For example, sa name, ayan, after ng name, yung phone number, ayan, after ng phone number, yung destination. Ayan, pag click mo yung destination, pwede mo i-search dito yung barangay or yung city kung saan malapit yung location or yung area ni receiver. For example, Barangay Kupang. Ayan, Kupang Muntinlupa. Ayan. After ng destination is yung address. Sa part na to, dito mo ilalagay yung address ni receiver. Dapat tama at kompleto. Sa address, no, dapat hindi rin kayo maglalagay ng special character sa part na to. Ayan, sa address, no, dapat tama at kompleto yan kasi ito yung basihan ni JNT Rider, no, para mapadala yung item mo. Ayan. Ngayon, i-double check nyo lang yung details kung tama ba at kompleto. Kapag okay na, click mo lang yung finish. Ayan. After nun, no, may nakalagay dyan, drop off or pick up. Ayan, sa example na to, drop off yung gagawin natin. Ibig sabihin, tayo mismo yung pupunta ng JNT para ipadala yung item. Balik sa susunod, itatry natin yung pick up. So, select lang natin yung drop off. Ayan, after nun, sa may part ng express type and estimated time of delivery, ayan, select lang natin yung easy. Ayan, kapag kasi yung SP yung sinelect natin, yung JNT Super, ayan, hindi natin magagamit yung voucher, no, yung discount, pati yung pouch ng JNT. Ayan, so mas maganda, yung easy yung gamitin natin para magamit natin yung voucher tapos yung mga pouches ni JNT. After nun, no, yung item description. Ayan, pag click yung item description, ayan, sa may part ng drop-off, ayan, nakalagay dyan, item name, ilalagay nyo lang kung ano ba ipapadala nyo. For example, toys. Ayan. Sa service type naman, automatic na naka-easy yan kasi nag-select na tayo kanina. Ayan, pinili natin yung easy kanina. And after nun, no, sa may part ng weight, ayan,
kung hindi nyo alam yung weight or yung exact weight na ipapadala nyo, pwede naman kayong mag-estimate. For example, kung t-shirt or yung toys lang ipapadala nyo, pwede nyo ilagay dyan is 0.5 kilogram. Ayan, kasi by kilogram yung nakalagay dyan. Ayan. Tapos, next is yung quantity. Kung ilan ba yung ipapadala nyo. For example, 1. Ayan. After nun, no, yung item value. Sa item value, no, mahalaga na maglagay ka rin ng input dito or ng details or ng amount. Ayan. Kasi ito rin yung basihan ng insurance. Kung sakaling ma-damage or mawala yung item mo, ayan, meron kang ma-refund or meron kang makukuha. Ayan. For example, ang halaga ng item na ipapadala mo or yung item value is 300. After nun is yung packaging service. Nakalagay dyan, goods category, parcel, ayan, automatic na yan, as is na yan. Next is yung part ng package type. Click nyo lang yan, yung drop down. Ayan, pag click nyo ito ngayon yung lalabas, nakalagay dyan, no package, JNT box, tapos pouch. Kapag ka no package, ang alam ko, ibig sabihin nun, own packaging, no? Sarili mong packaging. Ayan. Kapag ka JNT box, ayan, gagamit ka ng JNT box. Kapag ka pouch, pouch lang yung gagamitin mo, no? Yung small, medium. Since maliit lang ipapadala natin, gagamit lang tayo ng pouch. Ayan. Ngayon, ang next doon is yung specifications. Ayan, kung ano bang klaseng pouch yung gagamitin nyo. Kung small ba, medium, or large. Nakalagay naman dyan yung maximum weight na pwede. Ayan, pwede sa small pouch hanggang 3 kg. Ayan, sa medium pouch hanggang 5 kg. Sa large pouch hanggang 8 kg. Basta kakasya doon sa pouch, no? Doon sa size ng pouch. Ayan. For example, small lang yung gagamitin natin. Yung length, width, at height, ginagamit lang yan no, kapag ka no package or own packaging yung gagawin nyo. Ayan, sa example natin, hindi naman tayo gagamit ng own packaging, pouch ni JNT yung gagawin natin. Ayan, kaya hindi mo na kailangan maglagay ng details dyan. Ayan. Sa may bandang baba, no, nakalagay dyan, remarks. Ayan, click nyo lang yan. Pwede kayong maglagay ng remarks. For example, ayan. After nun, no, kapag ka na-double check na yung details, pwede nyo na-click yung submit sa baba. After nun, sa may part ng vouchers, ayan, automatic na nase-select yung voucher, no? Kumbaga, hindi mo na siya kailangan pang i-check, ayan, para magkaroon ka ng discount. Automatic na na-discount yung 21 pesos na voucher. Ngayon, after nun, click mo lang yung I have read, understand, and agreed to the terms and conditions. Ayan, click mo lang yung I have read and understand and agreed sa baba. Ayan. Tapos, makikita nyo na kaagad yung estimate cost na shipping fee. 44 pesos. Ibig sabihin, yan yung shipping fee na babayaran nyo kapag ka nasa JNT branch na kayo. Kapag ka na-double check nyo na yung details, click nyo lang yung submit sa baba. Ayan. Ngayon, kapag ka-click yung submit sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Order information. Ayan. Lalabas na ngayon yung barcode. Ayan. Bali, ito yung barcode na ipapakita nyo kapag ka nasa JNT branch na kayo. Ayan. So, mas maganda, screenshot nyo to. Ayan. Para meron kayong copy kapag ka nasa JNT na kayo. No? Kahit offline kayo. Kahit wala kayong data, meron kayong copy ng barcode. So, ganun lang kadali mag-generate ng barcode gamit ang JNT app. Kailangan kasi ng barcode no, para mas mabilis yung proseso ng transaction kapag ka magpapadala ka sa mismong JNT branch. Para hindi mo na kailangan pa mag-fill up ng details doon. Ngayon guys, no, kapag ka nakapag-generate na kayo ng barcode, pupunta na kayo ngayon sa JNT branch para ipadala yung item. Ipapakita mo lang ngayon yung barcode sa JNT staff, tapos sila na ngayon yung magpaprocess ng item na ipapadala mo. Sa packaging ng item, pwede kang gumamit ng own packaging, no? Or ibig sabihin, sarili mong packaging. Ayan, ang gagawin lang ni JNT doon, susukatin, titimbangin, ayan, kung gaano ba kabigat yung item na ipapadala mo, tapos doon magbabase yung shipping fee, no? Tapos pwede ka rin naman gumamit ng JNT pouch, ayan, libre lang naman yon. Pwede ka rin mag-request ng bubble wrap, ayan, libre lang din naman yon. Yung may bayad lang is yung box ng JNT, no? Depende sa size na gagamitin mo. Tandaan nyo guys, no, na yung shipping fee nakabase yan sa bigat ng ipapadala nyo, sa size ng ipapadala nyo, sa sukat, ayan, at doon sa halaga ng item na ipapadala nyo. At nakabase rin yung shipping fee kung gaano ba kalayo yung lugar na pagpapadalhan, yung address ni receiver. Bale, diyan nakabase kung magkano ba yung shipping fee na maaari mong bayaran sa JNT. Kapag ka natapos na yung JNT staff na i-process yung packaging, sila na rin yung magpiprint ng waybill at sticker
na ididikit doon sa parcel na ipapadala mo. Tapos bibigyan ka din nila ng receipt doon sa transaction mo, tapos pwede mo rin yung i-check via JNT app. Ayan, mas maganda no, na picturean nyo rin yung parcel nyo no, kasama yung waybill na nakadikit para meron din kayong extra copy. Ayan, tapos pwede nyo rin yung i-send yung copy sa receiver no, sa pagpapadalhan nyo. Ayan, para alam nila na napaship mo na yung item. Pagkatapos nun, pwede mo na ngayon bayaran yung shipping fee. Pwede mo i-track yung status ng parcel mo kung nasaan na ba via JNT app. Bali, ganun lang kadali ang proseso ng pagpapadala sa JNT, no? So, ayun, guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga katong klaseng video susunod para rin sa atin. Kung dito lang muna, ingat kayo palagi and peace out.